Kaunti lang naliligo. Hindi kasi weekend mga idol. Kaya kaunti lang naliligo. Ito pa rin tayo sa Puerto Galera. Favorite spot. Masarap dito, no? Ang ganda ng ano. Ang ganda ng baybayin. Ito yung ano, yung talagang spot dito na gustong-gusto nila mga idol. Yang buhangin na yan. Tapos meron din dito mga nagtatattoo. Paggabi rito maganda, parang Boracay din. Kasi marami mga ano dito, mga lodge. Ayan, ang ganda oh. Puerto Galera. Yan. Ang bayad ay 30. So mamaya magpipicture kami dyan. Dito muna kami sa... Paano na tayo? Dito may nagla-live band. Ay. Paggabi. Galing nyo, no? Doon na kayo. Talagang ano yan. Ang favorite spot namin dito ang paliguan yung dulong-dulo ng White Beach. So, minsan kasi may mga mutya na nakuha. Yun. Ayan, para na rin kayo namasyal ng puerto. Ganda ng mga ano nila rito. Ganda. Veranda. Tapos kapag trip nyo naman uminom, kung ayaw nyo ng masyadong maraming tao, kung ayaw nyo dun sa live band, meron ditong isa pang favorite spot ko rin. Dito naman kami nagiinom. Etong isa na to. Yan, naka-tower kasi dito. Dun sa iba walang mga tower na inuman. Asugay ng Mindoro. Shoutout sa mapagbalang hapon. So gala-gala muna tayo. Andito ako asugay ng Mindoro ah. Nasa Mindoro ako ngayon, nasa Puerto ako. Ito sa seaside. Yan, favorite spot. Masarap uminom dyan pag gabi. Naka-tower. Diyan kami nagiinom pag gabi. Yang seaside. Yan, mga naglalako. Ito, bagong gawa. Yan mga idol, bagong gawa yan. So meron gagawing resort dyan na mas maraming tawag dito cottages, summer connection. So ito mga bago lang din yan. Yan, bagong gawa yung summer connection na yan. Ito ang daming rides dito. Pwede kayo dun sa marami na yun, oh. Yan, banana. Tapos yung ano ba yung umiikot, yung tawag dun, yung umiikot na yun, yung kulay blue hal, spinning. Ayoko dyan, nakaka-dual, nakakahilo. Tapos meron ding parachute dito. Ito pwede mag picture dun. Ano, mga foreigner. Hello, dami foreigner dito mga idol yan. Parang ang puerto kasi nasa Rojas ka. So galing kami kahapon ng Pinamalayan, konti na lang nasa ano na, nasa Rojas na. Hindi mo siguro napanood yung live. Dito maganda dito mga idol. Kung trip ninyo, may swimming pool, ayan oh. Hindi lang ganong kita eh. Tignan natin pagka sinong yan. O diba? Kitang kita. Tapos yung mga cottages nila sobrang chill lang. Hindi naman kagandahan pero ano, pero napakaganda dito. Yan. So ito ang pinaka favorite spot ko, dulo. Kasi dito sa dulo minsan dito sa dulo na to may makukuha ka ng mga tawag dito, mga mutya. Kung hindi man mutya dito, Ay, babae kayo.
Yung anak kong babaero, nakakita na naman ng babae. Hindi. Yan yung sinasabi ko sa kanya kanina. Sabi ko, sige, text mo pa. Ah, yung ano, yung wow legs. So, tsaka, kaya siya white beach. Kasi dito mga idol, kulay puti talaga yung buwangan. Yan yan, pwede kayo mag-play ng volleyball, katulad doon sa kabila. Ito, favorite spot ko yung likod. Dito kasi makikita ninyo, minsan lang kasi humihina yung ano dito, humihina yung signal. Kaya ayaw nung iba rito, lalo na pagka mga naka-live sila. Ayaw nila rito. So dito namumulot-mulot ng mga seashell. Daming mutya dyan sa bar. Anong mutya makukuha natin sa bar? Eto mga lods, papakita ko sa inyo dito. Napakarami ditong kahoy na naging bato. Meron ditong kinukuha ng kami no MTMT namin. Talagang ano siya? Petrified wood na kinukuha namin dito. So ito na yung dulo. Ito yung favorite spot. Masarap dito pagka hindi siya high tide, pag low tide ang tubig. Yan, tapos pagka nagganap ka dyan, tignan nyo dito. Hindi lang kasi ako mahilig mamulot ng bato eh. Ang pinupulot ko talaga mga idol, mutya na talaga. Hindi yung, kasi di ba may nakikita kayo, nakikita nyo mga nagpo-post, baka sabihin na naman nila, naninira na naman tayo. Yung totoo lang ano, kasi kung lahat ng bato pupulutin natin at sasabihin nating mutya, kagaya nito mga idol, tignan nyo. Kaya naging favorite spot ko to kasi yung mga bato dito, mapagkakamalan mo na mutya talaga siya. Pero hindi ibig sabihin na ganyan ang itsura, mutya na. Ibig sabihin may mga form, ibig sabihin may mga itsura mukasang mutya, pero hindi siya mutya. Kung pupulutin ko lahat yan at iisa-isahin ko yan, para tayong nanloloko na ng tao niyan. Marami kayong nakikita sa mga post na mga ganong klaseng bato, pero hindi siya mutya mga idol. Manghihinayang ka lang, iuwi. Inuuwi ko to pero hindi ko to ibinibenta sa online. Ginagawa ko siyang palamuti sa aking mga bonsai, mga garden. 'Di ba? Kung sasabihin nating mutya yan, gagawan ko ng kwento. Sasabihin ko, ito ay nakuha ko sa isang kuweba o binigay ng isang matandang ermitanyo kuno. 'Di ba? So marami kong pwedeng lokohin tao sa mga ganyang base ng kwento-kwento na yan na wala namang batayan. Madali kasing gumawa ng kwento. Lalo na kung ganitong klaseng mga bato. So yan, si Mrs. ka yung mga anak ko. Hindi ito rin. Hindi porket kasi ganitong mga mutya, bilang aral na rin sa inyo para natututunan nyo. Hindi porket kasi ang bato, maganda ang itsura, mutya na siya na matatawag. Hindi, ito, ang ganda. Tapos ayan o, tignan nyo, bukod tangi pagka tinignan ng mata ninyo. Ito lalo na to. Tignan nyo to idol o. So, ibig sabihin ba, pag ganito, mutya na. Ayan o, may, nakikita nyo, may nakikita kayong imahe o mukha ng tao, di ba? May imahe dyan. Ito yung pinaka-favorite spot ko kasi napakaganda ng mga bato dito. At pwedeng iuwi. Pwede siyang iuwi, walang nagbabawal dito. Basta wag ka lang maninira ng kalikasan, walang nagbabawal dito. Hindi lang yan, pati malalaking bato dito magaganda. Pero hindi yan pwedeng tawagin natin na mutya o ibebenta natin sa online. Gaya na ito, pwedeng sabihin natin kahoy na naging bato. Pero hindi naman siya talaga, ano yung basihan para maging kahoy na naging bato siya. 'Di ba? Paano siya magiging petrified wood? So, eto, ang ganda rin. 'Di ba? Ang gaganda ng mga bato dito. Sa dami nito, kung iuuwi ko at sasabihin kong ito ay mga mutya, nagkandaloko-loko na. So, ayun, hindi natin pwedeng sabihin mutya yan. Ngayon, kung kayo mapupunta ng Puerto, ang palatandaan dito mga idol, yun yung pinanggalingan natin ng layo, di ba? Pag nakita nyo tong mga batuhan na to, pumunta lang kayo rito. May mga mutya din dito, pero hindi lahat ng bato rito ay matatawag natin na mutya.
Yun naman talagang totoo, hindi to mga mutya, mga idol. Ito ay mga bato na magaganda lang talaga. Ano, para hindi kayo naloloko o namamali. Kasi kung lahat yan, tingnan nyo ito, ang ganda oh. Diba? Tapos sasabihin natin, mutya. Pwede kayong mamulot o iuwi ninyo, pero hindi nyo pwedeng lokohin yung inyong sarili. Nung sasabihin ninyo, mutya yan, mutya. Nagaya ng mga bato dito. Huwag lang kayong mangamba rito sa mga butas-butas. Kung kayo susuot sa mga butas-butas, hindi naman po delikado dito dahil wala naman po ditong ahas na walu-walo. Safety rito, pag ganitong dinadayo ng tao, walang mga ahas na dumadayo dyan. Ang mga ahas pumupunta yan sa mga bihira lamang. So, ayan. Kung nakikita ninyo, napapansin ninyo yung mga bato, gaganda talaga ng mga kulay. Ito, kung tawagin nila, serpentine. Ito daw yung serpentine. Di ba? Yung kulay na yan, serpentine kung tawagin. Tignan nyo, napakaganda. Trex Kenes, mapagpalang hapon. Di ba napakaganda niya? So pwedeng sasabihin kung mutya ng ahas o serpentine. Pero hindi eh. Sa dami niyan, paano yan magiging serpentine? Di ba? Kaya nga mutya ay bihira makuha. At kung makuha mo man ang mutya, hindi sa ganitong mga madaming tao. Marami yan mga idol ka. Tingin-tingin ka lang sa ilalim. Ayan, ang gaganda oh. Yan yung mga kulay. Diba? Pero hindi siya pwedeng tawaging mutya. E di pag pinulot ko lahat ng magagandang bato niyan, mutya na kung tatawagin. Ito, tignan nyo to. Diba? Para siyang tingga. So ano yan, mutya. Kaya hindi ganun ang paghahanap ng mutya. Sa mga mahilig mamulot ng mga bato dyan, kung may mapupulot kayo, no, hindi lahat yan mutya. Ito sa ilalim eh. Ang dami. So itong inakyat natin, ito mga idol ang tinatawag na certified stone. Gusto ko tong iuwi. Nakikita nyo to? Mga lods. Ito ay malaking puno. Malaking puno to noon na nandito sa bahagi na to. Siyempre, inaalon yan. O kayo na magsabi kung kahoy siya na naging bato o bato lang ba talaga siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit lagi akong nagpupunta rito sa area na to. Kasi lagi kong dinadalaw tong certified stone na to. Maging sa ilalim yan mga idol, tignan nyo. Parang kahoy talaga na inanay itong ilalim. Ayan. Mukha siyang kahoy na inanay na paglayuan natin yan. Lipat tayo sa kabila. Hindi lang mukha. Talagang certified stone talaga siya. Kahoy na naging bato. Tignan nyo. Matagal ko nang pinag-iinitan yan. Gusto kong iuwi ang kahoy na naging bato na yan. Dahil iyan ay mainam din na gamit. Kapal. No? So yan, ang ganda-ganda niya. Bali, ang certified stone dito, dalawa. Meron pa doon sa bandaro na isa na hindi naabot ng signal. Tamad kasi kung mag-video record mga lods eh, kasi ni-edit pa yun. Kaya hindi ko na-video yung hindi ko na ipapakita yung certified stone dun sa kabila na yun. Ito, certified stone ba to? Ang galing ano. Hindi naman siya certified stone. Petrified pala, petrified, hindi certified. Dito ang marami rito mga idol. Ito. Yung kristal na mga bato na yan. Na kumikinang-kinang pa. Yan o sa loob. Kumikinang-kinang. Itong marami dito. Tapos itong mga to. Kaya tuntua ako dito sa dulo na to.
Yan mga lods. Apo Aysen, Balago. Nandito po tayo sa Puerto Galera. Puerto Galera. Ito po yung dulo ng puerto. Dito sa tinatawag na White Beach Resort. Ito yung pinakadulo, puro batuhan to. May mutya dito pero bihira. Ayan o. Tignan nyo, nandito na kami sa kaduluduluhan. Favorite spot ko lang talaga to. Ito laging dinadalaw ko dyan, ito. Yan. Yung kahoy na naging bato na yan. Parang kala mo kinain talaga ng anay. Nisip ko nga paano ko may uwi yan eh. Napakalaking puno niyan. Yung ibang mga kasama niyan, yung mga pag umaalon, natitipak siya, nababawasan siya. Nakapag-uwi na ako niyan, inilagay ko sa bao ang husay. Bawal ho dito manira eh, yung tutuktukin mo siya talaga. Kaya hindi ko siya may uwi. Yan yung nag-iisang pinupuntahan ko rito. Dito meron noon nakabaon, may ugat. Isa siyang punong kahoy na pinutol. Ngayon natabunan na, yan oh. Hindi ko na malaman kung nasan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, meron dito. Makikita nyo talaga siya, puno, may ugat. Hindi rin naman mahuhukay o makakakuha ng kapiraso. Kasi bawal ho ditong tik-tik. Pwede ka mag-uwi ng malalaking bato pero bawal ka manira. Higpit dito mga lods, kaya medyo ingat-ingatin pagka pumupunta kayo rito. Hindi lahat kasi ng bagay, kahit na iyan ay kahoy na naging bato, parte pa rin ng kalikasan. Baka mahuli kayo ng DNR, 100,000 ang multa dito. Kasi ako napagsabihan na dito, kaya alam ko na ang gagawin, yung mga dapat at hindi dapat. Kasi kung lugar nyo nga naman to, kung maninira tayo, ay siyempre kahit kayo magagalit kayo pagka lugar ninyo sinisira, di ba? So kaya sumunod lang tayo sa patakaran nila para wala tayong maging ano. Nakikita niyo yun, yung diya, yung tinatawag nilang utak diya. Ang dami niyan mga idol, ayun, turumpukan sila sa bato. Pagka yan ay nilapitan ko, magtatalunan. Yan yung diya. Tinatawag nilang utak diya kasi madaling hulihin. Yan, may kuweba. Kaya pumapasok ako dyan. May cellphone lang akong dala kaya hindi ako pumapasok. Dyan ako nakakakuha ng mga tamilok. Putol na tamilok. Minsan may nakakuha ako dyan mga susunan na bato. Yung ilalim na yan kasi mga idol, nahuhukay yan eh. Tignan nyo yung alon, no? Hinuhukay niya. Pag nabaliktad dyan, yung nasa ilalim pupunta sa ibabaw. So makukuha mo yung mga mutya ng suso, mga ganun. Yung mga suso na naging bato. No, so may ano dito, ang problema kasi dito pag pumalo yung alon, eh sa may gilid doon dami. Kita niyo yung mga bato doon. Pag umampas yung alon na puno yan, kawawa naman tong cellphone ko kaya hindi ako pumapasok ng tuluyan. Ito mga idol, oh. Kung halimbawa sasabihin natin lahat na nakakuha natin mutya, kahit bato lang, tignan nyo. Ang ganda niya, 'di ba? Pero hindi siya mutya, bato lang siya na maganda. No, sa mga naghahanap diyan na namumulot-mulot, hindi ninyo pwedeng sasabihin na mutya yan. Yang mga nakikita at nakukuha ninyo. Yan na yung mga bato lamang na magaganda o may imahe. Ang madalas makukuha ninyo rito, citrine. Yung bato na pampaswerte. Hindi siya basta bato, gemstone. So yan, lalo na dito sa ilalim, ang ganda dito. Yun, kaya ako ay napunta lagi dito sa dulo na to. Kasi naghahanap ako ng mutya. Wala namang problema dito kung papasok kayo sa mga singit-singit, sa mga ganyan. Wala ho ditong si snake na walo-walo kung tawagin yung makamandag na ahas. Na pag nakagat ka ay 8 oras, 8 araw, 8 minuto. Ay mali pala, 8 oras, 8 minuto at 8 seconds, ganun. 8 segundo.
Yan, dito na tayo. Hindi pa rin nawawala yung signal. Mali pala yung tinuro ko sa inyo mga idol na may puno na naging bato. Puno talaga siya na putol, naging bato. Dito pala yun sa parte na to. Hindi dun sa may gitna na yun. So, yun, pag pupunta kayo rito, baka matempuhan ninyo. Kasi kung minsan, yung mga batong malalaki na yan, nandito sa baba. Pag inampas kasi ng alon niya, pag bumalik yung alon, nahahaluat niya. Ito, na ipapapa niya yung mga yan. Kaya nagpapakita dito minsan yung malaking puno na naging bato. Talaga may kita ninyo siya. Malaking puno na pinutol, akala mo lamesa. Tapos pag tinignan mo, may kita mo yung mga ugat niya nakabaon pa sa lupa. Puno na puno talaga siya. Ito yun yung bahagi na to. Hindi nga lang natin malaman kung siya nandito kasi tabunan na naman. Tataka ako bakit hindi nawawala yung signal natin ngayon. Nag-uulan ba sa inyo mga idol? Dito kasi sa Mindoro, tag-ulan dito. Kapapasok lang daw ng tag-ulan. Kaya medyo parang mali yung panahon ng pagpapagawa ko ng bahay. Ito mga idol, ang ganda. Tignan ninyo Oh. Sinong hindi mag-uuwi ng ganyang klaseng mga bato? Crystal, itong yan, pag inilawan mo yan, tagos ang ilaw dyan. Crystallized na siya. No, crystallized, tapos makikita nyo. Kaya lagi ako nandito, pero dahil nga nagsawa na ako kauuwi ng mga bato na ganito sa bahay, dahil sobrang dami na nila, nilalagay ko sa bonsai. Kaya hindi na ako nag-uwi ng ganito. Ang ginagawa ko dyan, nilalagay ko sa isang lugar. Ganyan. Para pag nakita ng ibang tao, na kursunadahan nila, iuwi nila. May mga foreigner dito naghahanap ganito. Tignan nyo naman yung ilalim mo. Diba? Kita ninyo? Sa akin kasi, yung mga ganitong klase, mansalay. Naku, dapat sinabi mo kahapon, nandyan ako sa nandyan ako sa pangalan nito, nabanggit ko na kanina. So yun, nakikita nyo yung maraming tao na yan. Kita nyo yan mga idol. Dito ang punta nyan. Ito kasi yung favorite spot ng mga kabataan, ng kung sino man. So, yun, ganda, di ba? Pag nakita nila yan, may mga nag-uuwi niyan, ng mga ganyang bato. Isa nagtatanong saya, kuya sa'yo yan? Ganyan sila rito. Ito yung sinasabi natin kung minsan kung manggagago tayo, mga idol. Ayan kung manggagago tayo ng tao. Kung gusto kong yumaman, maghapon ako mamumulot dito, tapos sabihin ko sa inyo, uy, buto ng langka. Diba? Mukha siyang buto ng langka, pero hindi ang buto ng langka. Ang buto ng langka talaga, nakukuha yan kung saan merong mga langkaan. Kaya lang, di naman yun yung trabaho natin, yung magganon. Ito mga idol, kayo na ang humusga kung ito ba ay petrified stone. Petrified pala, petrified. Di ba kahoy siya? So ito, maari uwi ko to. Yan yung mga ganyang kahoy na naging bato. Sabi ko nga sa inyo, may mga mutya dito, kaya lang bihira sila. Ang petrified stone kasi maituturing na rin na isa sa mga mutya dahil yan ay million years bago yan maging fossilized. So ito ay mga kahoy na fossilized na. Yan, kita nyo naman sa kulay, sa itsura, sa hugis. Diba? Para siyang tuod na naging bato. So naputol. Yun yung mga pinagkakabalang kong hanapin dito, to mga petrified stone. Ito mga idol, nakakuha si Mrs. Crystallize. Kita nyo yung crystal. Yan sa ibabaw. Talagang, lalo na sa personal, try natin na pag binasa. Yung mga ganito kasi na mga bato, mas gumaganda siya pagka binabasa.
Oh, yung iyong crystallize. Yan, mamaya marami nang naliligo dito mga lods. Favorite spot kasi to. Kami naman, kaya gusto namin dito kasi nagmumutya. Ito, ang ganda oh. Nice place, idol. So, yes idol, sobrang ganda rito. Tignan nyo, kahoy na naging bato. Sanga ng kahoy yan ha. Dito, ang lugar dito, sagana rito, sa kahoy na naging bato. Marami. Kung kahoy na naging bato lang ang hanapin niyo dito, hindi kayo mabibigo maghanap at maiuwi. Kaya lang ang karaniwan dito sa kahoy naging bato, ang lalaki mga lods, kuminsan hindi nyo na mabuhat. Kagaya ng tinuro ko sa inyo kanina. Yan. So, ang kaganda ko, ganito lang. Yan dito, baka may nagdagdag sila ng ano dito, ng tower. Tapos ito, isa pa sa pinakamadali ninyong mahanap dito. Itong mga crystallized stone na to. Crystal to mga lods, hindi siya bato. Lalo na pag nilinis ninyo to, lilitaw to, magiging puti. Ibinababad yan sa chlorine para lumitaw yung kanyang pagiging kristal at kanyang pagkakinang. Babad nyo sa chlorine, puputi ito. Ito madaling makuha rito. Tapos after nyo ibabad sa chlorine, pag maputi na siya, ibabad nyo sa tubig para maging natural siya ulit. Yun yung mga diskarte kapag gusto nyo magpaputi. Ito, tignan nyo. Tagos ang ilaw dyan. Ganito yan. Yan mga lods. Kapag yan na inano, magiging crystallize yan. So sa Quiapo, yung ganitong kalaki na crystallize, petrified na yan. Sabi ni Judge Jason Marbita. Oh lods, petrified na yun. Yung ganito sa Quiapo, binibenta mga siguro 300, 200. Joel Baloco, shout out from Boracay. Lods, abangan mo ako dyan. Pupunta kami ng Boracay. Hindi man sa ngayon, baka next month. Papasyal ko yung mga anak ko kasi habang wala pa silang pasok. Pag may pasok na to mga lods, hindi ko na nakakasama ang mga anak ko. Sila ay nasa Montalban na. Kasi ayokong mahikayat yung mga anak ko ng maaga na maging manggagamot. Baka mamaya tamarin na silang mag-aral. Kawawa naman. Mas mainam yung manggagamot sila pero may pinag-aralan din. 'Di ba? So ayan tignan niyo mga lods kung gaano kagaganda ng bato dito. Para siyang monay o tinapay. 'Di ba? So kung kayo may hilig sa mga ganito, dito lang kayo pumunta. Kung kayo ay mapapasyal dito sa Puerto Galera, itong pinakadulo na to, ang pinaka the best na puntahan dun sa mga may hilig magpulot-pulot ng kung ano-ano. At paalala nga pala, kapag may napulot po kayo dito, ito mga lods, tignan nyo tong isa. Pag nasa tubig siya, transparent na siya, 'di ba? O pag nilutang mo hindi gaano. Pero pag nasa tubig siya, makikita mo yung pagiging transparent niya. 'Di ba? Yung parang katawan siya ng hipon. Yan po yung tinatawag na crystallized na. Yan, ito may inam to, nilalagay sa altar. Ayun mga lods, hindi na inabot. Pupunta pa sana tayo doon sa may Tori-Tori. So nawala, nag-trying to reconnect ako kanina kaya umalis ako doon lumayas. Ito, bit-bit ko pa rin. Yan. Kunin ninyo yung mga ganitong crystallized. Alam nyo kung bakit? Nak, anong ginagawa mo dyan? Parang ano dyan yung mga ganitong crystallized, alam nyo ba kung saan to ginagamit? Kapag kayo ay mga nananalangin o nagkokonsagra kayo ng mga gamit, o gusto ninyo ang mga gamit ninyo ay nakikleanse, ibabad nyo to sa tubig kasama ng inyong mga mutya. So siya ang gumagawa ng paraan para makleanse o malinis ang inyong mga mutya. At nagbibigay siya ng energy sa katawan natin, ng positive energy. Para alam nyo, kanina pa pala ako sabi ng mga ganitong bato, hindi nyo pala alam kung saan to nagagamit. So yun yung kanyang pisa. Hindi siya mutya, hindi rin siya simpleng uri ng bato, kundi matatawag siya na gemstone. Isa na rin siya sa mga gemstone, kaya lang hindi pa ganun ka tindi yung kanyang pagiging gemstone. Wala pa siyang value, wala pa siyang value. Hindi pa siya katulad ng mga gemstone talaga na may value na ibebenta na.
So ayan, magsasawa ka mamulot dyan ng anumang gusto mong magagandang kulay ng bato. Mga mahilig sa mga mamulot ng mga bato, dito ang dami. Dito ako nakakuha mga loads ng ano, ng mga suso na naging bato. Ito, tong area na to.